Labor Day activities ng DOLE. Ating alamin kasama si Department of Labor and Employment, Undersecretary for Workers, Welfare and Protection Cluster, and Chairperson, Steering Committee on the 2024 Labor Day celebration. Walang iba kundi si Attorney Benjo Santos Benavides. Yusek Benjo, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali Ninya, magandang tanghali Yusek Mards, magandang tanghali sa ating mga tagapanood at nakikinig din po. Sa ating mga manggagawang Pilipino, magandang tanghali. First time ko na meet in person si Yusek, but we're always guesting him sa Zoom. Via Zoom. Yes, and ang dami kong natututunan sa kanya. So, ang bilis ng panahon, Yusek March, May 1 na bukas. Oo. Oo. Hindi ko nga naramdaman ng April eh. Yes, May na agad. Pag busy po talaga, medyo hindi nararamdaman. Hindi talaga. That's true. Pero just the same, it's a big day tomorrow. We're celebrating the 122nd anniversary ng Araw ng Paggawa sa Bansa, Labor Day. Saan po ba nakasentro ang tema ng ating pagdiriwang ngayong taon? At ano din po ba ang mga aasahan ng ating mga kababayan mula dito? Tama po yun. Ngayong taon po, 2024, ipagdiriwang po natin yung ika-122 anibersaryo ng Araw ng Paggawa. At since ito po ay Araw ng Paggawa, ang ating po mga inihandang programa at mga aktibidad ay para sa mga manggagawa, tungkol sa mga manggagawa at tugon sa pangangailangan ng mga manggagawa. At ngayong taon po, ang tema po ng pagdiriwang ng ika-122 anibersaryo ng Labor Code, ng Araw ng Paggawa, ay Bagong Pilipinas, Manggagawang Pilipino, Kabalikat at Kasama sa Pag-asenso. So sa amin po, kung tayo po ay may kaunlaran, lagi po nating kasama ang ating mga kamanggagawaan. Yusek Benjo, ano naman po ang mga magiging activities na inihanda ng DOLE para sa Araw ng Paggawa bukas? Yusek Mard, sa ating mga nanonood, dalawang bahagi po ang pagdiriwang ng Araw ng Paggawa bukas. Ang unang bahagi po yung lagi na po nating ginagawa taon-taon, yung pagkakaroon po ng mga job fair. Ngayon po, magkakaroon po ulit tayo ng mga kadiwa ng Pangulo sa mga piling lugar. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ay lampas ng 100 KNP site. Magkakaroon din po tayo ng tupad payouts, kasama na rin po yung pasahod po natin sa mga beneficiaryo ng yung Special Program of Employment to Student. Ganon din po yung GIP. At magkakaroon din po tayo ng awarding ng livelihood grants. Yun po yung unang bahagi. Ang pangalawang bahagi po ay isang okasyon ng pagdiriwang. Ito po ay gaganapin sa Malacanang bukas. Gusto ko pong ipabatid sa ating mga kababayang manggagawa na ang Labor Code po ay gugunitain po natin yung golden anniversary ng Labor Code. 1974 po ito pinirmahan ng Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. At ngayon po yung ika-50th anniversary po niya. So, gagawin po namin yung programa sa Malacanang kung saan po pinirmahan po mismo ng Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. yung Labor Code of the Philippines. Sa amin po napakahalaga. Nagunitain po natin yung Labor Code of the Philippines. Alam yan ni Yusek Mards. Yes. Inaral po namin ito sa abukasiya. At ito pong Labor Code na ito po yung isang kodigo na nagbibigay po ng proteksyon para mapangalagaan din po yung ating mga kababayang manggagawa. Okay. Dahil bukas nga, Labor Day, yung pagsasagawa niyo po ng malawakang job fair bukas. Paki-announce po natin sa mga nanonood na ngayon na baka naghahanap po sila ng trabaho. Opo. Tama po yun. Bukas po may dalawang bahagi po ang inihanda namin sa pagdiriwang ng Labor Day. Una, yung mga malawakang job fair, yung payout, yung livelihood grants. Yun po yung gagawin po namin sa iba't ibang probinsya po ng ating bansa. Based po sa aming tala, meron po tayong 97 job fair sites. Dito po sa National Capital Region, lahat po ng local government units ay magkakaroon o magsasagawa po ng job fair. Magkakaroon din po tayo ng mga awarding ng tupad, beneficiaries and livelihood. Ang mga trabaho pong available ay sa bilang na mahigit na 200,000 job vacancies. Ito po ay sa sektor ng manufacturing, sa sektor po ng accommodation, sa sektor po ng retail. Kaya yung mga makikita po natin mga job vacancy dyan ay
naghahanap po sila ng mga cashier, sales clerk, yun po, mayroon din po tayong mga kumpanyang nangangailangan ng karpentero, labor. Kasi balik na naman po yung infrastructure project po natin. Bukod po doon, meron po tayong special na programa bukas sa Malacanang. Ginugunita po natin yung golden anniversary ng Labor Code. At bilang paggunita po doon, magkakaroon po tayo ng awarding or recognition sa outstanding workers of the Philippines. 30 individual at 30 grupo. Ang bibigyan po ng awards. Ito po ay sa pakikipag-ugnayan ng DOL sa Rotary Club of Manila at sa PIMAP. At bukod po doon, gusto po naming ipresenta sa Pangulo at sa ating mga kababayang manggagawa yung plano po ng Department of Labor and Employment na itayo na sa wakas. Ulit ko po, itayo na sa wakas yung tinatawag pong Workers Rehabilitation Center Complex. So ano po itong Workers Ano yan? Ano po itong Workers Rehabilitation Complex? Gusto po natin na ang mga pagawaan ay ligtas. Pero hindi po lingid sa kaalaman ng marami na meron pa rin po mga na-aksidente. Pag sila po ay na-aksidente, naputulan ng kamay, nabulag, may limitasyon na po sa kanilang kakayahang makapaghanap buhay. Ang solusyon po dyan, kailangan po natin silang i-rehabilitate. Para nang sa ganun ay maibalik po sila doon po sa pagiging productive po nilang miyembro po ng lipunan. Makabalik po sila sa trabaho. Ika nga, sabi po ni Sec. Benny, balik buhay manggagawa. So, yun po, ang itatayo po namin yan, sana sa administrasyong ito ay matapos. Pero sinisimulan na po namin, kaya nga po bukas, isa po yan sa ipipresenta po namin sa aming mga bisitang manggagawa. Ganun din sa mga namumuhunan sa Malacanang bukas. Gandang programa yan, no, Nina? Yusek Benjo, dahil po sa nararanasan natin na El Nino sa bansa, ano na po mga tulong ang naipaabot ng DOL sa mga apektado nating kababayan dulot ng matinding tagtuyot? Oo nga po, ang init po talaga ng panahon at dahil po doon apektado yung ating mga manggagawa. Lalong-lalo na yung mga kababayan po natin sa agriculture at sa fishing sector. Kaya po ang Department of Labor and Employment ay nagkaloob ng mga tulong sa mga kababayan po nating apektado ng El Nino. Katunayan, as of date, meron na po tayong more than 35,000 na mga individual na nabigyan na po natin ng tulong under TUPAD. Binigyan po natin sila ng temporary employment para nang sa ganun, kahit hindi po sila nagsasaka o wala po silang income from agriculture o doon po sa pangingisda po nila, may other source of livelihood po sila. So nagtrabaho po sila at pinasahuran po ng Department of Labor and Employment. Kung hindi po ako nagkakamali, nagugol na po namin dyan, more than 163 million na. At bukod po doon, ngayong May 1, yung mga tupad payouts po namin, karamihan po doon ay apektado po ng El Nino. Ayan. So natulungan po natin sila. Tungkol naman po dito sa pagtatapos ng extension para po sa PUV consolidation, ano naman po ang tulong na ipinapaabot ngayon ng DOLE para sa mga libo-libong jeepney operators at drivers na maaapektuhan po nito? ang direktang tulong pong ibinibigay ng DOL sa mga apektado po ng modernisasyon ay yung access dun po sa tinatawag po naming livelihood program. Nagbibigay po kami ng maliit na kapital sa mga apektadong drivers or conductor. Hindi naman po ito kalakihan, hindi po lalagpas sa 30,000 pesos per beneficiaries. At base po dun sa aming tala, sinimulan po namin ito 2018 pa. Kasi ito po yung unang na-conceptualize yung programa. At dahil po doon, over the years, siguro 5 years na, nakapagbigay na po kami ng more than 4,600 beneficiaries. Okay. At ngayong Mayo 1 po, meron po kaming halos 900 na individuals na mabibigyan po ng tulong pangkabuhayan. Ayan. So maraming salamat sa mga magandang ibinalita mo sa amin mula po dyan sa Department of Labor and Employment under Secretary Benjo Santos Benavides. Maraming salamat din, Ma'am Nina at Yusek Umar sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon po sa inyo lahat.